afternoon, good evening, welcome back sa ating forest, sa ating channel. So yan, pasensya na kayo, ngayon lang uli nakagawa ng video sa kadahilanan na maraming ginagawa tayo ngayon. At isa pa, kasakit ako ng amoebiasis nung nakaraan, tapos diretso na may pasok, kaya talagang busy. So ano pa man, pag sa mga kabisihan at yun nga, good news naman at umulan na. Hindi ko pa sinisilip kung gaano karami yung nadagdag, pero at least natuloy na rin yung ulan na matagal nang hindi bumabagsak, no? So hopefully sa lugar nyo ganun din, medyo ulan na rin. Ay, magaganda, no? Sinilip ko na ito nung nakaraan, hindi na nga lang ako nakagawa ng video. Nakikita ko na goods naman sila. May mga ilan na need for repotting or pagre-replant. Bakit kanyo? Kasi kung mapapansin nyo, like for example itong tawag dito, scarlatin. Ayan, nagkakaroon na siya ng patay na leaf sa paligid. Saan ba yan? Ito. Kaso buhay pa naman siya, kaya lang mga scarlatin natin nagkakaroon na namang itim-itim sa paligid. Isa yun sa mga senyales na at least i-replant mo within that medium, same medium or new medium. Ayan. So dahil yan sa sobrang init ng mga nakaraan, mas mabilis silang itim o kaya possible rin na nag-dormant sila. So ayan, maganda may replant yan. So may mga iba rin naman na ayan, lumalaki ng lumalaki, tulad na itong Princess of Negros. Ano, laki na. Talang napakalit pa lang na ito na binigay sa atin. Tapos ito naman na Pro Giant, talagang napakaganda, di ba? Outdoor grown pero tingnan niyo itsura. Kitang-kita yung traits niya. Ayan, red na red yung mga traps. Ito, napakaraming update dito sa growing area. Hindi ko na lang maisa-isa, pero most of them good naman. Ayan. Ito, diba, natandaan nyo, tinanim natin to yung maraming iba't ibang klase na BFT na galing sa trades, no? May Sir Freddy Webb. So ang isa sa mga natuwa kong update, lahat sila nag-grow ng maayos, so maganda. Pero yung pinakinabang ko talaga sa lahat dito, itong Rosabella. Kasi ito, nakuha natin to ng rhizome division. Yung tatlong traps, no? Tapos may lumang rhizome sa dulo. Bigo nung mga nakaraan, walang tubo, walang growth. Ayan, diyan kasi ako nag-aabang. Dito banda. Ayan. Wala akong makitang growth. Mukhang matutuyo na lang ito na hindi nagbibigay ng growth. Pero medyo confident rin ako, sabi ko baka nasa ilalim naman yung growth na ito, which is ayun nga, hindi tayo doon naman na tayo hindi binigo na meron pala siya sa ilalim. Ayun, tingnan nyo, may traps na. Ayan, hindi ko pa alam kung more than one plant ito. Silipin natin ng konti. Ayan, ito na pala. Ayan, medyo makikita na siya dito. Silipin natin. Ayan. Pero huwag niyong gagawin ito pagka kasi parang hindi ka magalaw nga, hindi maputol, hindi maudlot sa madaling salita. Ayan, so may growth na si Rosabella. Yay. Kasi ito yung isa sa mga cultivar natin dito sa ating growing area na sold out dati. Tapos sa dami ng mga BFT natin, napabayaan ko siya, talagang aminado ako doon. May mga Rosabella pa ako dati, pero hindi ko sila naitanim na i-replant ng maayos. So yung iba napahalo sa mga typical red, iba naman nasa ibang paso na hindi ko na namalayan, hindi ko alam, yung medium siguro nagamit ko. So ayun nga, kaya minsan talaga maganda yun, ito yung ganito, may mga naka-label kayo separately.
Ayan. Ayan. So na-busy ako ngayon sa work ko, kaya hindi ako makakilos dito sa growing area. So ang gagawin na lang kapag natapos-tapos yung aking racket, tuturo ako ngayon uli sa kulungan. Dito sa Dasma naman. So ang wag natapos-tapos yan, possible na mag-replant ako, or ang gagawin ko patungan ko na lang ng new medium sa ibabaw. Ang gagawin ko, ang plano ko, ito, lalagyan ko siya ng new growing medium sa ibabaw na mataas yung perlite. Bakit mataas ang perlite, sir? Kasi para hindi matulad dito sa iba na kapag sobrang ulan or sobrang basa, nangyari kasi basa, hindi pa naulan at ganito na nangyari. So masipag kasi magdilig yung aking wife, so nagdidilig siya na yung gusto niya talaga madiligan lahat, which is okay naman yun. Mas safe yun kung wala talaga yung original na nag-aalaga. Kasi pag siyempre pagka basa, yung chance na matuyo yung agad yung halaman mo, so malabo mangyari. So ganun yung ginawa niya. Ang nangyari nga lang, pag sobrang basa, pwedeng makatunaw yun sa halaman nyo, so kaya yun. Wala pa namang natutunaw na marami, pero ayun nga, kailangan ko sa isip ko, kailangan ko mag-replant para hindi maubos yung mga ibang mga halaman natin. Ayan. May gusto kong pakita sa inyo dito Malamang nakita na ito ng iba na ka-friend ko sa FB. So ito yung si Black Star. Tignan nyo kung gaano kalapad yung petiole niya ngayon. Diba? At hindi lang siya, halos karamihan sa kanila ang lalapad. So in-observe ko nga kung kailan ito mag-a-upright ulit. Ayan. Tapos ito yung mga pingikola natin sa baba. May gusto akong dito, i-replant paramihin itong mother plant. Kasi parang magpapalit siya ng leaf na bago. So baka mamatay lang yung dati mga leaf niyan, dami pa naman. Kailangan time ang kailangan natin Kasi medyo busy tayo. Ang ganda lang, walang mga yung naging casualties na namatay talaga. So ayun yung mga nagiging challenge ko rin dito pagka sobrang busy ko. Natamad na ako umakyat dito sa pagod sa work. Tapos pagka nakakayat naman, wala naman akong enough time na magawa ng maraming mga gusto kong gawin talaga. Ganda na ng mga dito, halaman. May gusto pala akong tignan, pero check ko muna dito iba. Ang hinahanap ko dito ay yung mga nagkakaroon ng flower stock. Kasi yung ginagawa ko, pinapasok ko dun sa growing area, yung walang masyadong hangin. Wala pa naman, wala akong bago na nag-flower. May nag-flower kasi na tatlo yata yan. Nandito na sila sa loob. Tingnan natin bakit tayo nagpapa-flower na ngayon. Dati di ba pinuputol natin, hindi natin mapigilan, puro sila flower kaya inayaan na natin. So ito yung mga nagpa-flower ngayon. Unahin na natin to. Ito si Gaptit. Ayan. So mukhang bukod sa flower, parang may pulse vibe livery. Tapos meron pang dalawa. Etong si Final Trap. Ayan. Medyo maliit yung flower pa nito Sumunod ay ito yung pinakamalaki. Red Moon Trap. Tsaka ang ganda niya kasi red. Yung red siya, tapos red rin siyempre yung flower stock. Ayan. Hindi pa ako nakakapag-harvest ng seeds ng BFT before.
Pero ngayon pa lang rin ako nakapagpa-flower ng red na BFT. Kaya tingnan natin. Nakakatawa rin. Kung naalala nyo, may mga naputol na tayong mga flower stock na nakaraan. Kung alam ko lang na magpa-flower to ng maayos yung iba, hindi ko na pinutol sana. Pero yun nga, no, may dahilan naman tayo kung bakit natin pinutol. Yun ay para hindi dito, hindi lumiit yung ating mother plant. So okay naman, no? Ito yung pinutol natin na ano, na flower stock dati. Okay. Hindi naman siya lumiit. Gumanda pa nga eh. So yung isa pa, saan pa ba tayo nagputol nun? Dito lang ba tayo nagputol? Hindi ko na maalala. Basta nagputol tayo dyan. Alam ko may isa pa tayong pinutulan eh. Binago ko kasi yung pwesto ko, hindi ko na matandaan. Anyway, so ayan yung mga pangyayari dito. Tignan naman natin dito kasi matagal na rin ako hindi nakapag-check dito sa mga pings natin. Okay pala eh. May mga nabuhay na tayo. Ang ganda. Ito. Ang ganda talaga na ito. Si Scarlet Knight. Ito, malit pa lang makulay na. Ayun o, ganda talaga na ito. Scarlet Knight na ito. Ganun paparami natin. Tapos may mga tubo na rin yan eh. So hintayin na lang natin talaga sila na mag-germinate. May mga ibang mga naging casualties. Pero all in all, no, okay naman. Tulad dito. Ito yung mga tanim natin. Hindi pa sila umaangat eh. Hindi ko alam kung ayun yung isa sa mga traits na itong plant na to. Yung hirap pa angatin. Sana lang lumaki kasi medyo mahal lang kasi bili ko dito. Ano bang ID na ito? Elmirad. Ay, Marciano. Ayan. Yung Marciano. So, ayan yung mga update natin. Ito may binigay pala sa ating halaman. Si Ma'am Precious Morales. Ayan. Galing to sa straight from Singapore. Ayan. Ano to? Ang pagkakabigay niya sa akin. Kasi gift lang po ito. So hindi ko po ito binili. Actually, ito rin yung gift ko sa kanya. Kaya lang hindi na ihabol kasi busy siya. Ayan. So ito yung gift niya sa akin. Ito yung Black Miracle, sorry. Ito yung Black Miracle na Nepenthes ampularia. Pero may mga nagsasabi na hindi daw to pure breed, so hybrid daw. So ganun pa man, mapa pure breed or hybrid ito, hindi na kayo magpagtalo. So maganda nga yun, marami nagsasabi ng yung mga nila, kung ano talaga to. Kasi baka nakabili na rin sila syempre sa Singapore ng ganitong klase ng Nepenthes ampularia. Pero siguro yung label na nakita ni Ma'am dito ay yung Nepenthes na Black Miracle. Pero ganun pa man, ang ganda, no? Bibihira yung ganito kapula na Nepenthes. Samantalang sabi niya hindi daw ito nakalagay sa full sun or grow light, no? Tapos pulang-pula na. So napakaganda. Well appreciated kahit anong ibigay kasi gift to eh. So siya pa nagbayad ng delivery fee, diba? Siya pa. So, ayun. So, ito pala yung natin, no? Yung variegated na Nepenthes. Buti pala na iakit natin to. Kasi lately ko lang napansin na puro may mga kagat yung kanyang mga leaf. Ayun, no? Siguro may kumakagat na daga dito sa ilalim. Pero itong mga new growth, wala na namang mga kagat. Kaya, hopefully, gumanda na yung mga, niya, mga leaf niya. Tapos, eto namang Nepenthes Bical Carata natin. Walang pula na at labas na yung pangs talaga. Ayan. Kung natatandaan nyo, meron tayong Bical Carata na seed grown. Ayan. So, ito yun. Ayan. So, ito na yung mga seed grow natin ng ibang mga Nepenthes. Actually, may itatarim dapat ako mga seeds ngayon. Kaya lang, medyo na busy talaga eh. So,
Tingnan nga natin si Gypsy Cola. Kasi si Gypsy Cola medyo alangan ako na mabuhay nung nakaraan. Kasi umaangat siya dun sa kanyang medium. Kaya sabi ko, kaya nilagay ko dito sa ilalim. Sabi ko, dahil nga mabibisi ako, nilagay ko na lang dito. So tingnan nyo siya ngayon. Buhay pa naman. So ganun katibay itong Gypsy Cola na to. Alam nyo, kaya rin nagkakaroon ng decline yung health ng mga plants natin ngayon. Dahil tap water na ginagamit natin ngayon na hinalo ang rainwater at tapos ang dami ng tap water kung yung ratio niya kasi dinagdagan na rin ni Mrs. overnight yung tangke natin ng tubig dyan sa ilalim. Ngayon nga may kausap ako, inisip ko na magpakabit ng reverse osmosis kasi kung mangyayari ulit ito, mabuti nang ready tayo susunod. So ayan, meron nga dito akong kakilala na malapit na marunong magkabit ng mga so kasi sa reverse osmosis yung medyo maganda-ganda na kasi kung bibili ako ng maliit baka hindi matinga itong mga laman natin, baka hindi magkasya sa pandilig. Yung sinasabi na ano, hindi ko kasi alam kung paano yung nag-work yung reverse osmosis, kung pwede ba siyang i-directa na nakabukas yung gripo habang nagpo-produce siya ng reverse osmosis o kailangan mo pang ipunin yung reverse osmosis doon sa tank ba yun or pressure tank, hindi ko alam hindi pa ako familiar hindi pa kasi kami nagkakaroon ng reverse osmosis sa bahay. So may kausap ako ngayon, sabi niya yung nag-ayos dito dati ng growing area, sabi niya tatanong ko doon sa kakilala ko baka meron siyang RO, so may mga bibili na lang kami ibang gamit para ma-set up dito. So yun, para yung ulan kasi medyo kakaiba ngayon yung climate change. Although hindi talaga nagkukulang, pero yun kagabi ko lang kinausap yung kaibigan ko, hindi yung time na umulan na. So hindi talaga nagkukulang sa rainwater. Kaya nga lang ngayon, ako lang yung medyo kinakabahan. So baka matuyuan ko mga lalaki. Pero eto, tingnan natin naman yung sa pinaka iniingat-ingatan natin mga Helianthera dito. Ito sa Helianthera, all goods naman lahat. Hintay-hintay na lang ako ng mga new growth dun sa mga ito meron na to, aba ngayon ko lang napansin ito. Hindi pa maarawan sa tamang angulo, hindi ko malalaman na magkakaroon na ng new growth. Itong si Sarracenia nades na species, na variety. Ayan kita niyo yan, yung parang blade ng leaf sa loob. Ayun yung lalabas na bagong picture na ito. Hopefully talaga lumabas siya ng maayos. Kasi karamihan sa mga iba ng mga Helianthera na bago sa growing area, hirap sila mag-produce ng new growth. Kasi nga nabago na naman yung growing area nila. Binili ko sa malayo. Tapos ngayon naalagaan ko dito. So minsan nag-adjust din talaga sila. Tapos dito naman sa minor natin, although okay naman sila karamihan. Pero mukhang kailangan na natin tong i-divide kasi may mga lugar na nangitim. Pero yung pangingitim naman yan dahil yan sa yung paglalagay rin natin ng mga fertilizer na nakaraan. Pero maganda nga yan i-divide na natin na mas maayos. Nangitim yung ibang old traps, which is normal. Alam nyo po ba sa Helianthera, ang natural na pag-ngingitim nila, ito kakaiba. Sa bungkus na maraming Helianthera, ang unang nangingitim yung loob, ay yung gitna, kasi yung gitna karamihan yung unang mga picture. So kaya doon nangyayari sa wild, makikita niyo yung Helianthera. Para silang mga donut, na walang mga magagandang picture sa gitna pagka sa mga patches ng Helianthera na marami. Kasi ayun yung mga kumbaga old picture. Ayan. So healthy rin naman kasi tingnan nyo yung mga new growth, ang lalaki. Ayan, ang laki. Kaya isip kong mag-propagate mag-propagate na once na matapos tong racket natin. At sana lang wala mo nang kasunod kasi usually yan tatlong sunod-sunod na batch yun or dalawa.
Ayan. Ang aga nga ngayon ng takit ko, dapat to mga ano pa bare months eh. Pero ngayon February pa lang ngayon, meron na agad. Siguro okay rin kasi para maka bike naman tayo. Talagang hinihingal na ako dito ng ano dahil walang exercise. At least ngayon medyo may physical activities tayo. Ito na yung sa Cepalotus, may nagtatanong kung kailan daw tayo magre-release. I think malapit-lapit na, baka next month na mag-release na tayo. Pero obserbahan ko muna yung pag dumating next month bago natin i-out. At medyo mura lang natin i-out yun kasi hindi ganun katagal pa sa outdoor. Pero pag tumagal na yun tataasan natin presyo pagka fully outdoor na, kasi galing yun sa galing yun sa bote. Baka gusto nyo rin bumili ng mga Cepalotus na galing sa bote, magsabi lang kayo. At least pag sa bote hindi kayo kakakamot ng ulo. Ilabas nyo na lang pagka good size na or tumpok-tumpok na yung dami. So tissue culture. Ayan. So ang dami na rin mang-growth ng iba. At masaya naman at walang mga naging casualties sa mga binili natin. Pati itong nananganib nung nakaraan, pero ngayon okay na. Nakakembot na siya. Na-acclimate na. So ayan, ayun lang yung mga update natin dito sa ating growing area. Dito naman sa mga Nepenthes, as usual, nailipat na natin dito. Hindi ko alam kung na-upload ko pala yung video about sa paglilipat namin. Nilipat na namin dito lahat ng Nepenthes sa taas. Kasi yung baba, ginamit namin yon sa mga bago nating alaga. Mga bees. Ayan. Dalawa na yung species na stingless bees natin sa baba. Isang Tetragonula Biroy, ayun yung kauna-unahan, yung mga common talaga ng alagaan. At yung Tetragonula Libiceps, stingless bee rin siya, pero tulad sa Biroy, ang pagkakaiba niya, Biroy kasi may mandible siya na ginagamit rin niya pang depensa. Etong Libiceps, bihira niya gamitin yung mandible niya na pang depensa. Talagang parang hindi siya nangangagat. Ayan. Pero may instances na nangangagat rin sila, pero hindi talaga madalas. Tsaka iba rin yung itsura ng kanilang hive. Hindi ganun kadaming propolis sa labas. Ayun yung napansin ko ha. Tsaka mas madalas ko sila makita sa ground, kapag naghahanap sila ng mga pangontra nila sa enemies nila ng mga ibang insect. Ayan. Anyway, tsaka na natin pag-usapan yung sa bees, So ayun lang muna siguro yung update natin. At hopefully makagawa tayo ng mga iba pang video. Iniisip ko nga, marami akong video na nagawa, kaya lang hindi ko pa na-check kung worth it kung worth it pa bang i-upload, kasi ilang linggo na yon na nakatenga dito sa cellphone ko. Kung makita ko na okay naman, i-upload ko rin para meron kayong kahit pa paano pinapanood. Thank you pala sa panonood habang wala tayong masyadong upload nung nakaraan. Nakikita ko yung channel, hindi nababa yung rating ng view, ganun pa rin, yung dami kahit wala tayong mga bagong video. Ayan. Kaya maraming salamat po doon sa mga bago at yung mga dati pa ng mga subscriber natin, kahit pa paano nire-review nyo uli yung mga bago, yung mga lumaang video natin. So yun lang muna, at kung may mga tanong kayo at request na video, i-message nyo lang yan sa comment section or sa ating Facebook page or sa ating Shopee store. Magagawa natin yan kapag medyo may bakante tayong oras. Sa ngayon lang talagang sabihin ko sa inyo ngayon lang na busy ng ganito, pero ayun, magagawa natin ang paraan yan sa ibang mga panahon. So yun lang muna, God bless and bye bye.